Hello, Butchokoy, Butchokoy. Yeah, welcome to Nerve Style Vlog TV. What would I say? Ngayon ang temperature niya malamig. Hindi siya ganung yung normal temperature niya, hindi naman ganung kalamig, pero yung wind chill niya, yun yung malamig. So ngayon, currently nag-snow siya. Kung makikita niyo, pakita ko sa inyo mamaya. So ito yung itsura niya. Kung makikita niyo. So literally nag-snow talaga siya na big time. So for those people na sabi ko nga nagtataka na inisip nila na Canada is Canada, okay, it's a good country, magiging maganda buhay mo. In reality, that is true. Kwento ko sa inyo, totoo yun. But in the other side, in reality too, mahirap din. Alam mo bakit? Nakikita nyo ba yung mga puti na yan? Yung mga puting nasa daan na yan, yung snow na yan, yan ay kalaban mo yan dito. Nakikita mo yan sa movie. Nangangarap ka na makita mo yan. Yan. Lahat naman ng tao nangarap yun. Sabi ko, hindi naman masama mangarap. Kaya lang yan ay isa sa mga kalaban mo dito sa Canada. Una-una, malamig. Talagang pagtatrabahuan mo yan. Ipagtatrabahuan mo yan, linisin. Lalo kung meron kang sariling bahay. So, you have to work. Paghihirapan mo talaga yan. So, ngayon, ang aking may share ngayon sa ating mga ka-fellow Butchokay, kahit sino man, kung sino man makakapanood na ito, it's only a share. I would say a little advice na hindi dahil nandito kami sa Canada ay madali ang buhay. Sabihin ko sa inyo yan na hindi siya ganun madali. Kung titignan mo sa picture, uwi ka ng Philippines, may picture ka dito sa Canada, pinakita mo sa mga friends mo sa back home, they are thinking, ang yaman mo na, ang dami mo ng pera siguro, ganyan. Ang ganda ng suot mo. Those things na nasa katawan mo, yan ay pinaghirapan natin. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Sa mga tao na nanonood ngayon, kung mapapanood nyo to, yung nakikita nyo sa amin, kaming mga luckily na nakakuha ng status dito sa Canada, na nabigyan ng pagkakataon na makapag-stay as a stable resident here in Canada. We are not taking advantage na dahil dito kami nakatira, meron kami stable job. We are working hard still. Kahit sabihin natin dito na kami nakatira, may sarili kaming bahay, kaya namin biling gusto namin, which is true dahil iyon ay pinaghihirapan namin dito. Hindi siya ganun kadaling kitain o i-make kasi you have to work it out, like working hard. Kasi hindi mo yan mapupulot dito. Kaya dun sa mga tao how can I say that? Sa taong mga ang nasa isip ang sarap ng buhay niyo diyan, bakit ganun? Magsasama loob niyo kung may tatamaan man. Ito ay aking sinishare kasi based on my experience. Kasi may mga kaibigan ako mostly kaibigan na niisip nila, nakarating ka lang diyan, hindi ka nakalala. Which is hindi yun base na dahil dito na ako nakatira. Hindi ko sila nakakalimutan. Ang iniisip lang nila ay yung parang kasi okay, financially, ikaw yung nakakaangat ngayon. Sa tropa, ikaw yung breadwinner. Baka pwede naman Ngayon, ina-explain ko sa kanila, ito ay aking pinaghihirapan dito. Unang-una, kung kayo aking tutulungan, hindi financially. Kung tutulungan ko kayong makapag-apply, makarating din dito. Ganon. Pero yung financially na sabi mo na, pera mo naman akong pera, bayaran kita. Paano yung mangyayari na mababayaran mo ako? Hindi yan mangyayari. Kasi syempre, nandito ako sa Canada, nandiyan ka sa Philippines. Di ba? O nasa ibang lugar ka, hindi yun basta-basta mababayaran mo na magiging thank you lang yun. So, wala namang problema sa akin na manghiram. Kung sino man kung meron ako ilalabas. Kung wala din naman ako sakto lang dun sa aking expenses dito, so, pasensya. So, dun sa mga kapwa natin na nakakaintindi, kayo yung i-share nyo na lang din kung ano yung nararamdaman namin dito. Kasi syempre may mga family pa naman din kaming naiwan sa Philippines. So sometimes they were thinking that way na
Buti pa kayo, nandiyan kayo, baka ganyan. But, eventually, re-realize din nila na ganitong hirap ang buhay dito sa Canada. So, yep. Sa ngayon, puputulin ko muna, magpapark muna ako, itutuloy natin. Pakikita ko sa inyo ang labas. Okay? Ayan. Pababa na ako. So, ngayon, pinark yung sasakyan. So, pakikita ko sa inyo dito. Diba? Kung titingnan nyo, isipin nyo ba kung ganyan masarap ang buhay namin dito? Diba? Yun yan. Oh. Diba? Papalahin mo yan. Isa-shovel mo yan. Pagka-shovel mo, maninigas siya mga kamay nyo. So ayan, hindi ganun kadali dito sa Canada. Kung isipin nyo. So anyway, pakikita ko sa inyo kung anong gagawin ko dito sa labas. Kung paano ko siya gagawin, lilinisin, isa-shovel ko labas. Nag-i-snow pa naman din, pero kahit pa paano, babawasan ko siya ng konting snow. So samahan nyo ako at papakita ko sa inyo to. Ha? So, samahan niyo ako. So, doon nga pala sa mga taong, sa mga tao talaga, no? So, doon sa mga nag-follow sa akin, nag-like doon sa mga short videos and reels ko. Thank you sa trust. Tsaka, you know, sabi ko nga just for fun, nagbibigay lang ako ng entertainment sa manonood. Gaya ng iba, di ba? So, salamat sa trust. Just keep following doon sa mga reels ko, sa mga short videos. That would be really appreciated. Kung may share nyo din sa iba, lalo na-appreciate yun. So, yeah, samahan nyo ako at tingnan nyo kung ano ang aking gagawin ngayong araw na to. So, let's go! Kailangan ko bawasan yung snow eh. Kasi, pag hindi ko binawasan, mag-build up siya. At mahirap na siya tanggalin. Lalo na, pag lalo siya natapakan, titigas siya. Pag tumigas, yun. Doon siya mag-build na sa black ice. Now which is, hindi delikado. Madulas yun. So, we need to prevent accident. Kasi mahirap na accident eh. Pag lalo na fall ka, you could get a severe damage sa sarili mong katawan o sa ibang tao. Kasi, it might get hurt your head, or mabaldado ka, ma-invalido ka. Nang dahil lang sa nadulas ka, na-hurt mo yung arms mo, especially head. See? Ang dahil lang dito sa snow. So sabi ko nga, dun sa mga kapanood nito, hindi ganito kadali ang buhay sa Canada. Ganyan. Masarap na siyang tingnan, actually. Hindi lang ako nakakaramdam nito. Marami din mga Pilipino sa Canada. They are doing the same way that I do here. They are cleaning their own side pathway, front yard. Oh, buti nga, nagpilang bahay ko, nakita nyo yung bahay ko, ganyan lang. Di siya ganun kalaki. Imagine nyo, yung ibang tao na, ibang kapwa Pilipino natin yung mga bahay din. Imagine nyo kung gano'ng kahirap ang gagawin nila ganito. But, sabi nga, mga ibang tao, ginusto namin to, kailangan paghirapan. Which is true naman yun. So ngayon, para dun sa mga susunod na makakarating dito sa Canada, at magkaroon ng chances na maging permanent resident sa Canada, the only advice that I could give to you, just be practical. That's all. Be practical for everything. Madaling mag-achieve naman dito eh. Pero kung pinapangarap na gusto mo na din makuha sa Philippines, especially sa mga sasakyan, easy. It's really easy. Lalo kung meron kang basta trabaho ka lang. And good standing ka sa credit score mo. They will lend you money. They would not think twice. As long as you're a good borrower, they will give you lots of money. They will let you borrow big money. But, sabi ko be smart, be practical. If you think that you can pay them back on time, why not? It's okay. Wala nang babawalan. Nagbibigyan ako ng tips. This is all your tips.
So, sa mga tao makakapanood dito, sa ibang tao na kapwa natin Pilipino, na sa tingin nila makakatulong, yun ay ikinagagalak ko. Kasi, nagkala ko dyan, based on my experience, nangyari sa akin yun eh. So, mahirap. Mahirap na mabaon sa hindi mo naman dapat ibaon. Baon mo lang sa iba. Diba? Dito ba? Kung nanonood man kayo ngayon, tingnan nyo yung itsura ko. So yan, yung mga tropa din dito na ganyan din, siguro napapanood din nito, yung mga tropa ko dito sa Canada. Kung sila din lang mag-vlog tulad ko ngayon, same words, same advice, same tips ang sasabihin nila sa inyo. Ganyan na ganyan din ang sasabihin nila sa inyo. Hindi ganito kasarap ang buhay sa Canada. Maganda lang tingnan kasi you're in a good, nandito ka sa una-una first world country. Pangalawa, madali kumita ng pera. Pangatlo, excuse me, mabibili mo gusto mo talaga. Yun ang reality dito. Real talk tayo. So ngayon, di naman sa mga tao hindi nauunawaan ang aming mga sitwasyon dito. So yan, kung magpa-follow kayo dito sa aking vlog, nandito yung mga sharing ko. Sinishare ko sa inyo kung ano kami dito sa Canada. Kung ano yung situation namin. Uy, kapitbahay ko. Mga kapitbahay ko. Mababait din to eh. Kaya nililinis ko rin yung side nila. Kasi pag wala naman din silang ginagawa, they are cleaning our sides too. Harapan pa lang ito nililinis ko. Hindi pa yung likuran ko, hindi pa yung backyard ko. But I'm happy. I'm happy kasi sarili ko to. So, sabi ko nga, pag hirapan ko man to, ito yung aking investment na dito. So, hindi siya pinababayaan. Okay. Ito naman yung goal ko dito na ano eh, magkaroon akong sarili dito sa Canada. Para sa sarili kong pamilya. Especially sa nag-iisa kong anak na babae. Kung nakita nyo na siya, nakita nyo na siguro sa page ko, siya yung sumasayaw. Yun. Wala naman ako may bibigyan ng papasya sa inyo dito, kung dito kayo kasi, oh. Yun lang, yun ang buhay namin dito. Ha? Yun o. Nakatayo ako dito, diba? Imagine nyo. Akala nyo maganda lang tingnan, nakatayo ako dito. Hindi, malamig na, masakit yung daliri ko eh. Ha? Yan. Dito, tignan mo, malungkot dito. Diba? Kahit sabihin mo araw-araw ka nasa labas. Ang kapitbahay mo, lagi nasa loob. Hindi mo sila makikita nasa labas. Maliban na lang, kung may gathering, especially pagka winter, talaga nasa loob lang sila. Makikita mo lang sila pagka, yan, may snow. Kailangan lang linisin yung front nila, yung side nila. Diyan mo lang sila makikita. Pero yung tulad sa Philippines na nasa labas, lahat ng tao, hindi. Pag summer yun, nasa labas sila. Pero hindi pa rin ganun kaano kasi mostly pag summer, nasa mga bakasyon sila. Kasi yun yung time na yun lang may spend nila yung time nila na talagang totaling nasa labas sila. So tinitake advantage nila yun. Kasi mas mahaba ang winter dito kaysa ang summer. So dun sa mga kabutsukay natin. So kung mapapanood nyo to, so yun ang aking reality life dito. Yan, ganyan lang. Ganun din dun sa mga tropa ko, kung meron kung kakilala nyo mga tropa ko nandito. Ganyan din ginagawa nila, hindi lang ako. Sabi ko nga, kung nag-vlog din sila, ganito rin yung social media sa inyo. Diba? Kaya nagbibigay ako ng konting tips. And syempre, some reels, para medyo masaya ng konti, diba? So,